ikinahihiya ni VP Sara yung San Juanico Bridge as tourist spot. Dapat daw hindi yung tourist spot. Diba? Anong klase daw yun na para gawing tourist spot? Okay? Dapat ang tourist spot daw yun nasa China. Imagine mo, siniraan ng San Juanico Bridge, mga kaklir. Hindi mo nyo lang inisip na ang hirap-hirap pag daw yung ganong klase nung panahon na yun. Imagine mo, 1969 to 1973 tinapos. Diba? It's a massive. Kung kanina pinag-usapan natin, yung mga hindi nakapanood kanina, panoorin niyo po Sa kanina kasi, ikinahihiya ni VP Sara yung San Juanico Bridge as tourist spot. Dapat daw hindi yung tourist spot. Diba? Anong klase daw yun na para gawing tourist spot? Okay? Dapat ang tourist spot daw yun nasa China. Imagine mo, siniraan ng San Juanico Bridge, mga kaklir. Imagine mo, 1969 to 1973 tinapos. Diba? It's a massive project. Tapos mamaliitin niya lang. It's an architectural wonder. Nung panahon nun. Yung iba nga, mga kaklis sa totoo lang sa ibang bansa, yung mga luma nila ng mga buildings, pinipreserve yan. Ano sabihin ni VP Sara San Juanico Bridge? Ano yan? Parang just like 70s. Yung history nga kailangan dun yung historical impact. Dami nang dumaan dun. Dami nang pinagdaan ng lindol nun. Bagyo and everything. You should be proud of that. Diba? Foreign policy. Foreign policy tayo Foreign policy, tingnan natin kung gaano siya kalalim dito mga. It is stated in our constitution that we should have an independent foreign policy. That is, that do not lean to a foreign power. That do not favor US or do not favor China. Now, dapat we should not favor any country Pinas tayo. Interest ng Pinas una. Diba? Siya naman ang reality natin. Yung gigitan ng US at China. We already won in arbitral award. O buti, alam mo. Pero yung tatay mo kasi, mga kakli, gustong itapon sa basurahan yung arbitral ruling. Anong gagawin niya daw doon? Natatandaan niyo yun, mga kakli? Ang sabi ni dating Pangulong Duterte, anong gagawin natin sa papel? Paano mo yan ma-implement? Pwede itapon doon sa basurahan. Diba? Arbitral ruling yun sige, tingnan natin. In-enforce ba ng tatay mo? Sige, tuloy. We already have an award from that case that we filed with using the UN Convention on the Law of the Seas. Nanalo na tayo dyan. Alam na ng buong mundo. Kasi sinabi, sa arbitral award, sa Pilipinas yan. And therefore, the only thing that we need to do is force the recognition and the implementation. Enforce. Sige, tingnan natin mga kaklira. Wait, tingnan natin, natin. Bakit hindi mo sinabi sa daddy mo? Daddy, tatay. Wait tingnan natin. Gusto ko video, ayoko minabasa. Tingnan natin. May iba hindi pa napanood dito. So, pakita natin. Para matandaan natin. Ma-remind tayo mga kaklira. Nag-file sila ng kaso, nanalo tayo. Yung papel, sa totoong buhay, between nation, yung papel, wala yan. Ba? Nilalaba yung dating Pangulong Duterte yung tagumpay ng Pilipinas para ipaglaban yung ating maritime rights? Kung sino yung tigas, United States, Britain, pagka ginusto nilang tayo, nanalo. Ngayon pagdating ko, ang barko nandyan sa West Philippine Sea, China boat, ship, tayo wala na. Tapos sabi nila, itong papel na sa kaso nanalo tayo, ipursu mo. Pinursu ko. Wala nangyari. Sabi, actually, anong pinursu niya, mga kaklir? Bago ko balikan yan, gusto ko itong sa inyo ulitin sa inyo. Sunday kay lang tayo mga kaklir. Sabi ko sa inyo na ito ay napag-discussion na natin. Sunday kay, magtatayo si DND Lorenzana, Secretary Lorenzana ng structure for the fishermen. Ayaw ng China. Atin yun Sunday kay natin yun. Sandbar. Why would I defend our sandbar? Diba? Tapos, ang ginawa, hanap tayo na dito. Ang ginawa, inalaw niya pa yung mga Chinese na siya magpatrol dun. Why should I defend West Philippine Sea sandbar? Diba? Ay, hindi niyo to inayos, mga kaklir.
Why should I defend a sandbar and kill the Filipinos because of a sandbar? Diba? Oh, Duterte, however, said the incident does not count as invasion and the Chinese ships are there. Oh, inalaw niya yung Chinese ships to patrol our own sandbar. Since we are friends. Pero ngayon nagkakaproblema sa sandbar, di ba may issue dati na parang nilagay na sila ng kanilang bandera. Sabi na lang nila, Sir Jonathan Malaya, pinuntahan nila, wala naman daw. Anong invade? Hindi naman totoo yung sinasabi na invade. They are just there, but they are not claiming anything. Eh, bakit mo pinagpapatrol? Ano pinagpapatrol? So, yan at least mga kakli, nakita natin kung paano sinasabi ni dating Pangulong Duterte na pinapa-implement niya. Tandaan natin, dito sa sandbar, itatayo ng structure ang fishermen, nung sinabi ng China, tanggalin, ang inutos agad ni Pangulong Pangulong Duterte kay DND Secretary Lorenzana, remove. Kaya nawalan yun ng structure para sa shelter sana, para sa mga mangisda. Okay, so balik tayo sa video niya. Kung paano nga niya bang in-implement. O, sabi ni VP Sara, dapat i-implement sige. Usapang pugoy. Sabihin ko sa iyo, bigay mo sa akin, sabihin ko, ang inang papel lang yan. Pita. So, lumalabas mga clear, kanina sinabi niya, di ba? Sa una nating video, sinabi ni VP Sara, na oo, pinapakita lang, magandang ekonomiya, yung inflation rate, oo, maganda sa papel. May papel, babalikan ko lang yon. Here, may papel din. So, ibig sabihin, may mga ebidensya, pero binabaliwala nila. Kahit nakalagay yan sa papel, basta kung ano yung gusto nila at kung ano yung gusto nilang naratibo, yun ang gusto nilang ipalabas sa tao. Diba? So, sabi niya, nasa papel lang yan. Aling ko yan. So, yung sinasabi ni VP Sara, na yung mga magaganda nangyayari sa Pilipinas, papel lang yan. Still may papel. Pero di nakikilalanin. Katulad dito. Sige, tuloy tayo. Tatapong ko yan sa waste basket. Ulit ulit natin. Ilang yan. Actually, sa usapang bugoy. Bugoy. So lumalabas bugoy siya. Usapang bugoy Inamin niyang bugoy siya, mga kakli. Hindi sa ating galing yan na inamin niya siyang bugoy. Sa'yo, bigay mo sa akin, sabi nga, yan ang papel lang yan. Itatapong ko yan sa waste basket. Yan ba? Yan ba ang pag-i-implement? Pag-i-implement ni dating Pangulong Duterte sa arbitral ruling na binabanggit niya ni VP Sara? Pinaglaban yan sa panahon ni Pinoy. Pinag-isipan. Diba? Kumbaga, nagsunog ng kilay para ipanalo yung karapatan natin. Tapos itatapon lang sa basurahan dating Pangulong Duterte. Daming utak na gumana dyan. Award through diplomatic channels. Hindi yung kikilingan mo, tama ba? Kikilingan mo. Okay, diplomatic channels. Kaya pala, lahat ng gusto ng China parang okay lang kay dating Pangulong Duterte. Lahat ng i-request, okay lang. Diba? Parang, mag-oil exploration tayo. Sabi daw ng China, pag mo subukan, parang to that effect. Ayaw niya ng war. So, di na. Wala na lang. Mo ang isang foreign power, papapasukin mo ang mga missile. So in other words, mga ka-clear, lumalabas dito, yung decision ni Pangulong Marcos Jr. na hayaan yung Typhoon missiles dito, ayaw ni VP Sara. Diba? Ano to? China propagandist? Diba? Ayaw niya. Dahil malamang yan, ayaw din ng China yun, diba? Pinapatanggal nga pinaparot niya yung China. Ang foreign power sa bansa mo na alam mo, kinaiinisan. Noong kalaban niya, na wala ka namang kinalaman sa gigitan. Kinaiinisan nung isa. So, anong susundin mo? Yung isa? Tanggalin? So, paano na yung karapatan ng Pilipinas maggawa ng sarili niyang polisiya? Paano na yung Pilipinas maggawa ng sarili niyang desisyon? At kaya yung sinabi ni dating Pangulong Duterte, ni DND Lorenzana, tanggalin ang structure sa Sandy. Dali lang gusto, tanggal? So ngayon, ang gusto ng China, tanggalin ng missiles. Anong gagawin ni Pangulong Marcos Jr.? Tanggal? Diba? Paano siya magde-decide para sa bansa niya? Sa bansa natin? Didiktahan tayo? Ganun man yung gusto niya? Kita niyo, diba, kung saan ang killing Pwede natin,
to a foreign power that do not favor US or do not favor China. Yan na lang ang example natin kasi yan naman ang reality natin. Yung gigitan ng US at China. We already won in the arbitral award. We already have an award. Force, the recognition and the implementation of ang foreign power sa bansa mo na alam mo, kinaiinisan noong kalaban niya na wala ka namang kinalaman sa gigitan nilang dalawa. Di naman wala namang kinalaman kung anong may away, kung may away man. Parang di naman nag-aaway ang China-US Nag-uusap pa nga sa ekonomiya Diba? So, ang ayaw lang ng China dito is magkaroon tayo ng mga ganitong klaseng mga exercises. Diba? At ang iginigit nila ay tanggalin ang missile sa atin. O, teka, ano ba sagutin? Yeah. Tingnan natin ito mga kaklira. Para alam niyo yung kwento dito. Philippines remove US missile. Okay, ito na. Video na nga lang muna mga kaklira. Bongbong Marcos clapped back at China's criticisms of the deployment of the United States Typhoon missile system to the Philippines, stating that he would be willing to have the military hardware pulled out of the country if Chinese aggression in the West Philippine Sea stops. In an interview in Cebu City on Thursday, January 30, Marcos addressed China's objections to the missile system, emphasizing that Manila had not commented on Beijing's much larger missile arsenal. The president then proposed a deal with China. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop motor cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, papalik ko lahat yan. The remarks come amid ongoing tensions in the South China Sea, where China has continued its maritime assertiveness, including incidents of harassment against Filipino fishermen and Coast Guard personnel in contested waters. The Philippines has repeatedly raised concerns over China's military presence and actions in the region, which Manila deems as violations of its sovereignty. The U.S. deployed the Typhoon missile system to the Philippines in April last year as part of the Balikatan military exercises. It has stayed in the country since, drawing the ire of China, which repeatedly called for its withdrawal. It was Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning who made a call for the removal of the Typhoon missile system in response to a Reuters report saying that the U.S. had deployed its Typhoon missile launchers to a new location in the country. However, last December, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. had already addressed China's objections, saying the missiles are not targeted against specific countries. Diba, mga ka-clear? Duwag si FPRRD, hindi kayo ipaglaban ang sovereignty ng bansa. Sige, balik tayo ha. Nakita natin kung paano maging propagandist si VP Sara ng China. The way I see it, That is not independent foreign policy. Yung problema natin sa West Philippine Sea cannot make up our entire relations with China. And so therefore, there is no reason for you to lean towards the US. You have to always stay in the middle because you are not a part of the bigger conflicts. Bakit? Ang military exercises ba? Hindi pwedeng gawin ng Pilipinas? Diba? So ano gusto niya mangyari? Patanggal yung Typhoon missiles? Si Pangulong Marcos meron siyang kondisyon. Kung yan ang gusto niyo China, itong kondisyon ko. Kung hindi niyo kami pwedeng basta-basta utusan dahil we decide on our own. Kung patatanggal niyo sa akin, tututusan niya ako, may kondisyon ako. Pero kay VP Sara, ito magiging foreign policy niya pag naging presidente siya. Ha? Komentuhan muna natin guys So ito, mga kaibigan, kitang-kita na mukhang mouthpiece talaga si VP Sara Duterte ng China. Unang-una, bakit wala siyang komento doon sa ginawa ng China na pagsakop sa parte ng South China Sea na kung saan malapit yung West Philippine Sea? Yung pagtatayo ng China doon ng artificial island at pagkatapos ay pagpapagawa ng napakalawak na military bases na may mga nakaumang na mga missiles, mga kaibigan, Talagang grabe, mga kaibigan, yung ginawa ng China. Bawal yung paggawa ng artificial island diyan sa mga karagatang yan. Tapos gumawa pa ng military bases. So talagang na-militarize nila ang South China Sea. Dito walang sinasabi si VP Sara Duterte. Yun, mga kaibigan,
etong missile lang, no, ng Amerika ay pinapapunta dito, no, para nga maging deterrent, para hindi tayo agad-agad na kayan-kayanin ng China at hindi tayo agad-agad na sakupin, tayuan yung ating mga isla, yung ating karagatan dyan sa West Philippine Sea. Yan po ang isa sa purpose niyan, kung bakit po pinapayagan ng ating Pangulo yan. Pero mga kaibigan, kini-question po ito ng China at ayaw po ng China dito. Kaya nga maraming nagsabi na napaka-hypocrite po, no, ng China at ng mga Duterte. Kasi kini-question nila itong iilan lamang na missile system ng Amerika na dinala dito, pagkatapos hindi nila kini-question yung napakalawak na military bases na itinayo nila sa West Philippine Sea, diyan sa South China Sea. Diba? So, hypocrisy talaga ito, mga kaibigan, no? So, ituloy po natin ang ating panunood. Mr. Duterte, kung ituloy mong paglaban doon, di sana tayo na nagbobomba sa China ngayon. Mixing. Diba? Una, kanina, ang pinaglaban na niya, ang pinagmalaki niya na, turismo ng China. Ngayon, ang ipinaglalaban niya, dapat kung ano yung hiling ng China, tanggalin natin yung missiles. Parang tunog mga vloggers na pro-China. Diba? Oh. You always stay in the middle. You are friends with US, yes? You are friends with China, yes. And why not? Diba? And we are friends with Australia. Very good bilateral relations with Australia. In fact, we want to take it to the next level and forge stronger ties with Australia. And not just Australia, with other countries as well. So, I do not understand why is our independent foreign policy lost in the discussions. Sino ba yung hindi marunong gumawa ng foreign policy? Independent foreign policy. Hindi ba nagkawindang-windang ang Pilipinas dahil sa mga di umanong secret deal ni dating Pangulong Duterte sa China? Na inamin naman ni Atty. Harry Roque, ang Pinusi Tatay Diggs ay gentleman's agreement. Ayan. Sweet day. Actually, ang unang banggit is a secret deal. Umapabor sa China. Sige, tuloy natin. Ako ano pa sasabihin niya. Dapat nga, kaibigan mo lahat. Huwag kang kumampi. Dahil hindi mo naman problema nila. Hindi mo naman away ng isa. So, ganito siya magdi-decide, mga ka-clear. Ganito siya magdi-decide pag presidente siya. Diba? Hindi niya papapasukin ng US dito, pero kakaibigan din ng China. The way I see it, kasi itong pagtatanggal ng missile, pabor sa China. So, Manchurian candidate ba talaga si VP Sara? Puppet ng isang bansa? Well, anyway, she cannot deny na ang laki ng tulong ng China sa Davao City sa kanya nung siya ay mayo during the pandemic, during her term. Kanya tuwing may okasyon, lagi siya nagmamandarin kahit medyo mali ang kanyang pag-pronounce ng mga Chinese words Start, hanggang sa napansin na siya. Diba, Benzir? Oh. Tama, bakit yung mga pogo hindi yung pinansin? Diba? Sige, tuloy. Saan gagamitin yung missile? See? So, ang gusto niya talaga patanggal to, yun yung gusto niya iparating sa tao para mapilitin si Pangulong Marcos. So, wag na, kasi meron yatang papadala pa rin Kaya hindi pa alam kung anong mangyayari doon, diba? Diba? So, ito ang foreign policy niya, mga kakli. Sino ang gigera sa Pilipinas? Sino ang gigera sa Pilipinas? Teka lang tingnan natin to, mga kakli. Ito, wala siyang komento rito. Kahapon lang to Barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Nakisali rin ang barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy ng China nang palibutan ang isa pang barko ng PFAR. Nagpapatrol Jesse Cruzat. Walang habas ang pagbuka ng water cannon ng China Coast Guard sa BRP Datu Taradapit at BRP Datu Tamblot ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pasado alas 10, Biyernes ng umaga. Kabilang sila sa 4 na barko na nagsagawa ng resupply mission para sa mga mangingisdang Pilipino. Mga kliro, June 20 pala, Friday. Sige. O sa Bajo de Masinloc, kilala rin. So in other words, dapat alam niya na nangyari dito. Kasi nag-rally siya kanina lang, Sunday.
So may say ba siya dito? Bilang Panatag Shoal at Scarborough Shoal, 124 nautical miles ang layo nito sa kanluran ng Zambales coastline. Hinarang din ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, minarapat ng mga barko ng BFAR na umiwas para hindi na lumala pa ang pinsalang maaaring idulot ng mga agresibong aksyon ng mga barko ng China. This is BRP Datudaya. Pasado alas 4 Biyernes ng hapon, pinuntutan naman at halos dikitan ng China Coast Guard vessel na may bow number 4106 ang BRP Datudaya kung saan lulan ang ABS-CBN News Team. Sobrang lapit na. So far, ito yung pinakamalapit na nakita natin. Yun, mga tauhan ng China Coast Guard, binababa nila yung fighter ng barko. Medyo nag-speed up sila. Tingnan natin yung susunod nilang gagawin, pero malapit lang kanina. Sa gitna ng pangaharas at paulit-ulit na radio challenge ng CCG, hindi nagpatinag ang mga tauhan ng BFAR. Proud ako, sir, kasi Pilipino ako, sir. Kaya atin to, sir. Ipaglaban natin to, sir. Sa di kalayuan, pinaikutan ng mga barko ng CCG, pati na ng People's Liberation Army Navy, ang BRP Datu Bangkaya. Ayon sa PCG, 6 na barko ng China Coast Guard, 2 barko ng PLA Navy at ilang Chinese Maritime Militia vessels ang namataan sa lugar. Sa pahayag ng tagapagsalita ng CCG na si Liu Dejun, ang pag-water cannon anya sa mga barko ng Pilipinas ay profesional, tanggap na kalakaran at lehitimo alinsunod sa Coast Guard law. Nilabag-an niya ng Pilipinas ang international at Chinese laws. Sa kabila ng girian sa laot, matagumpay ang resupply mission ng BFAR. Bukod sa diesel, namahagi rin ng BFAR ng tubig at groceries sa mga mangingisdang Pilipino na patuloy na nakararanas ng pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Medyo may na, sir. Medyo maigpit to, sir. Hindi ka na magkano makadikit. Oo, sa Paura mismo. Wala, tinataboy kami, sir. Nabubusin na, harangin ka. Tapos, hintuan ka dyan sa harapan mo. Maraming salamat ka sa ating BFAR at mayroon tayong ayuda palagi. Kung wala, lalong mahirap. Tumpa po kami kasi nagkaroon kami ng karapi dito sa dagat po. See? So, nung panahon ni dating Pangulo Duterte, wala? Wala huli po kami lagi. Yung kahit napatangalan po kami dito po, turo po sa amin yan. Mahirap man ang sitwasyon para sa mga mangingisdang Pilipino, walang dahilan para isuko sa mga banyaga ang dagat na kinikilala sa batas na sakop ng Pilipinas. Jesse Cruza. Di ba? Bakit ngayon, nagtataka ka kung bakit inalaw ni Pangulong Marcos Jr. yung Typhoon missile? Parte yun ng military exercises eh. Bakit parang lumalabas din na may mukha mo, parang gusto mo, tanggalin? Yun yung request ng China. Diba? Propagandista ang dating ni VP Sara dito. At gusto niya ikutin yung isip ng mga tao na nakikinig sa kanya mga Pilipino na ang ginagawa ng gobyerno, mali. Hindi siya balanse, mga ka-clear. For me, hindi siya balanse. Pabor sa China yung ginagawa niya. Tama po mga kaibigan. Sa tayo sa foreign policy, ito. Ang tanong natin, natapos ang kanyang pananalita tungkol sa foreign policy. May nadinig ba kayo tungkol sa pagkundina niya sa aggression ng China? Di ba kinall out rin siya dito ni Commodore Tariela? Sinabi niya huwag ipamimigay ang kalayaan, tama ba? O tama lang talaga. Huwag ipamigay at huwag hindi magkokomento sa aggression ng China. Kinall out siya. Only PBBM has foreign policy, not even one inch will be taken from any intruders. Ito pa, Ninita Floro. Panorin natin to. Ika. Impeachment, Sir President. Kasalukuyan na init talaga ang usapin ay po pampolitikang interest. Wala naman akong papel doon sa impeachment. Yes. Okay, wala na. And then in February, you said Filipinos do not yield. Lucia, sa West Philippine na ang dapat na susunod na Pangulo ng Pilipinas ay dapat ipagpatuloy po ang inyong polisiya sa West Philippine Sea. And then in February, you said Filipinos do not yield. How do you want history to remember the Marcos policy sa West Philippine Sea? We did not yield.
continue to protect the sovereignty of the Republic. We continue to defend the territory of the Republic. And we continue to protect and defend the people of the Republic. Hindi man tayo nakikipag-away. Pero wag yung binabangga yung mga mangingisda. Hindi ba? Wag yung kami hinaharang dun sa teritoryo namin. Yan, ipaglalaban talaga namin yan. Because kung ibigay mo yan, ibigay mo ng, like they say, you give them an inch, they'll take a mile. So you cannot allow it even the 1 inch. Mr. President, 3 years na lamang po ang nalalabi po sa inyong termino. What is the one thing you absolutely want to be remembered for? We made a change for the better. This has been my guide in all the positions I've taken. The worst thing that can happen is umupo ka doon sa position mo, nagsilbi ka, umalis ka, walang pinagbago. So I absolutely insist that in 2028, when I leave this office, there are significant and tangible changes for the better in the life of each Filipino. Okay? Di ba, mga ka-clear? O, yun na. Yun na. Meron siyang pulisiya, maliwanag. Ipagtatanggol ang Pilipino, ipagtatanggol ang karapatan, pati ang maritime rights natin. Si VP Sara, ang gusto, tanggalin yung missile. Dahil lumalabas na kumakapit tayo sa US. Ganun na lang yon, mga ka-clear? Diba? So, lumalabas talaga dito, mukhang propagandista si VP Sara ng bansang China. Yan mga kaibigan, no? So, komentuhan natin ng kaunti, no? So, kitang-kita po dito mga kaibigan, no? Yung pagiging propagandist at pagiging pro-China nitong si VP Sara Duterte. Biruin niyo mga kaibigan, ha? Unahin natin yung San Juanico Bridge. Yung San Juanico Bridge, mga kaibigan, natapos 1973. At during that time, mga kaibigan, itong San Juanico Bridge, mga kaibigan, ay talagang, during that time, talagang grabe, mga kaibigan, ang San Juanico Bridge ay isa sa wonders, no? Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Pagkatapos ngayon, mga kaibigan, ay sasabihin ni VP Sara Duterte na hindi naman daw dapat na ginagawang tourist spot. Mga kaibigan, doon pa lang sa pagiging luma, no, ng San Juanico Bridge, doon pa lang yung kanyang historical antiquity niya, mga kaibigan, ay talagang grabe na. Napakarami ng mga katulad ng sinabi ni Yusek, no, ulitin ko, napakarami ng mga panahon ang dumaan, napakarami ng bagyo, napakarami ng lindol, napakarami ng mga dilubyo ang dumaan. Yung Yolanda, no? Grabe mga kaibigan, yung napakalaking super typhoon na si Yolanda. Considering na sa Tacloban nangyari yan. Pero mga kaibigan, hindi po nasira ang bridge na yan. So, ibig sabihin, napakatibay po ng bridge na yan, mga kaibigan. Hindi po katulad ng mga bridge na pinagawa ni Duterte na hindi pa man nagagamit ay nasira na. Meron pa yung sa Davao, no? Panahon ni Duterte to. Ginagawa pa lang yung bridge. Pagkatapos, hugmo yung bridge, nag-fall, mga kaibigan, no? At nag-break yung bridge. So, itong mga bridge na ito, mga bagong gawa, no, ng Duterte administration ay hindi matitibay. Samantalang yung gawa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay ilang dekada na nandyan pa rin ang San Juanico Bridge. Ang kagandahan po, no, kagandahan sa ating Pangulong BBM ay hindi po niya iniintay na masira ang bridge at maraming mamatay, no? Mga kaibigan, hindi po hinihintay ng ating Pangulo yan. Dahil ang ginawa po ng Pangulo natin ay personal po na pinuntahan niya yung bridge na yan at ito po ay kanyang in-inspection. Malawakang inspection po ang nangyari. At nakita nga po along the inspection, mga kaibigan, na ang bridge na ito ay napakatindi na, no? Matindi na po ang sira. So, hindi na po siya pwedeng gamitin, no, mga kaibigan. So, pinasara siya. Pagkatapos po, mga kaibigan, ay inaayos po. Habang inaayos ito, ay gumagawa ng mga paraan ng gobyerno para patuloy pa rin ang ating mga kababayan na makarating
doon sa kanilang pupuntahan, mga kaibigan. No? So, napakaganda po. Ang lakas po ng ulan dito, guys. No? Hindi ko alam kung naririnig nyo ako, pero ang lakas po talaga ng ulan. No? So, kamusta naman po sa inyong lugar? Malakas po ba ang inyong ulan? Malakas ba ang ulan ninyo? Ang inyong ulan, ano? So, mga kaibigan, gusto ko lang ulitin yung first part ko, no? Kasi parang, hindi po maganda yung reception kanina. Yung mic ko ay medyo nagcha-choppy-choppy, no? So, ulitin ko lang, mga kaibigan, yung ating umpisa, no? Umpisa ng ating live kanina. So, ito po, mga kaibigan, Inday Sara's guilt conscience is louder than her bloodbath threats ever were, no? So, sabi po kasi, mga kaibigan, ni VP Sara Duterte, mga kaibigan, no? VP Sara answers impeachment court, seeks dismissal of complaints. So, imbis na sumagot itong si VP Sara Duterte, mga kaibigan, tungkol doon sa nangyari, kung bakit siya ay dapat na ma-impeach or ma-convict, mga kaibigan, ang ginawa po ni VP Sara Duterte ay nag-ask sa impeachment court na i-dismiss ang kaso, ang trial, no? Impeachment trial. Kasi, kini-question po niya, mga kaibigan, no, na ang sabi niya, nagba-violate daw sa 1-year bar rule under the 1987 Constitution. Pero kung titingnan natin, mga kaibigan, na-explain ko na to kanina, pero inuulit lang natin kasi parang pangit yung reception na yung mic kanina ay nagcha-choppy. So, parang tingin ko, walang maintindihan yung mga nanonood. So, inuulit lang natin, guys, no, yung ating first part. At nilalakasan ko na lang yung boses ko. At mga kaibigan, the Vice President and her answer ad cotellam with caution filed in compliance with the Senate impeachment court order referring to the constitutional provision allowing only one impeachment complaint to be filed against an impeachable official per year. So dito, mga kaibigan, ito po ay ilang beses na po ito na sinabi ng House of the Representative at inexplain nila na wala pong ganon na nangyari. Hindi na po mangangailangan ng 1-year bar rule dahil isang impeachment lang naman ang na-verify. Isang impeachment lang naman ang ni-refer. So, eto po, mga kaibigan, isang impeachment lang po ang nakarating, no, sa Secretary General at isang impeachment complaint lang ang nakarating sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Okay, let's say, merong number 1 impeachment. Pero, nandun lang po yun. Hindi po yung ginalaw. Merong pangalawang impeachment complaint, nandun lang yun. Hindi po yung nakarating sa Secretary General, hindi nakarating kay Speaker. Merong pangatlo, the same din po ang nangyari. Hindi po inaksyonan. Pagkatapos, ang ginawa po ng mga kongresista, kinonsolidate po nila yung impeachment 1, impeachment 2, impeachment 3, complaint, no, yung tatlo. Kinonsolidate po nila at kumuha lang po sila, namili lang po sila ng mga articles of impeachment at yun po, mga kaibigan, ang nakapag-come up po sila ng 7 articles of impeachment at yun po ang kanilang pinadala sa Secretary General at yun po ang nakarating kay Speaker Martin Romualdez at yun po ang na-verify. Yung pang-apat na impeachment na pinirma ka ng 1/3 ng mga kongresista at yan din po ang ipinasa sa Senado. So, mali po yung sinasabi na kakailanganin pa ng 1-year bar rule dahil wala pong nangyari, no? Doon sa impeachment 1, 2, and 3, hindi po yun inaksyonan. No? So, malinaw po yun, mga kaibigan. Wala po ditong paglabag na ginawa ang House of the Representative. Wala pong paglabag na ginawa dito. So, malinaw na ginagawa lang ng Vice Presidente to na kini-question nila yung mga technicalities, no? Para delay at kung maaari ay i-dismiss itong impeachment na to, no, mga kaibigan. Pero, hindi nga po pwede yan dahil, mga kaibigan, malinaw naman po na walang paglabag na ginawa ang Congress, diba? So, Duterte tells impeachment court, Raps versus me,
invalid from outset. So, sabi po niya, invalid daw po mga kaibigan, no? So, nasabi na natin yan guys na hindi po invalid. Wala pong nangyari na pag-overlap o pagsunod-sunod ng mga verified impeachment complaint. Wala pong nangyaring ganon. Dahil yung mga impeachment na ipinail ng iba-ibang mga sektor ng lipunan sa House of the Representatives ay hindi naman po inaksyonan at hindi naman po nakarating sa Secretary General at hindi naman po nakarating kay Speaker Martin Romualdez. So wala pong kakailanganin na one-bar rule. No? So, pangalawa, mga kaibigan, ito, last February 19, 2025, lumapit din po siya sa Supreme Court para i-block ang impeachment. Yan. So, lumapit po siya noong February, mga kaibigan, no? Noong February ay lumapit po siya para i-block po ang impeachment. Yan. So, kitang-kita natin, mga kaibigan, na talagang gustong-gusto po talaga, no? Ng kampo ni VP Sara Duterte na ang impeachment complaint na ito, mga kaibigan, ay hindi matuloy at i-dismiss na lang ng ganon-ganon na lang, no? So, Sara Duterte asked Supreme Court to stop impeachment. Yan. Ako, mga kaibigan, Manila, Philippines, Vice President Sara Duterte filed a petition before the Supreme Court questioning the constitutionality of her impeachment. Supreme Court spokesperson Camille Ting confirmed through a message to reporters that Duterte filed the petition before the High Court on Tuesday, February 18. The petition was filed by Duterte's lawyer from Fortune Narbasa and Salazar Law Firm Tuesday. So, yan mga kaibigan, kitang-kita natin na talagang yung sinasabi po ni VP Sara Duterte na I want a bloodbath ay hindi po totoo dahil taliwas po sa kanyang mga ginagawa. Gusto daw niya ng bloodbath pero ang ginagawa po niya ay humihiling po ang kanyang kampo sa Supreme Court na wag nang ituloy o i-block na, mga kaibigan, ang impeachment, di ba? So, nasaan ang iyong accountability, no? VP Sara Duterte, no? So, tuloy natin. Okay, yan. So, VP Sara Duterte, Inquirer.net, Inquirer.net, VP Sara Duterte files petition at SC to stop impeachment moves against her. Yan. So, Manila, Philippines, Vice President Sara Duterte has filed a petition before the Supreme Court to block the impeachment complaint filed against her in Congress. Yan. So, yan po, mga kaibigan, taliwas na taliwas po ang mga sinasabi ni VP Sara Duterte na I want a bloodbath dahil ang katotohanan naman ay pinapadismiss po niya ang impeachment. Again, this June 11, lumapit din sila sa SC para i-block ang impeachment, no? So, lumapit na naman, mga kaibigan, sa SC para i-block ang impeachment, no? So, hindi sila na-aprobahan na i-block ang impeachment noong February. So, nitong June 11, lumapit na naman sila ulit, mga kaibigan, no? Para humiling sa Supreme Court na i-block ang impeachment. Okay, basahin natin, mga kaibigan, GMA News Online. Torion, others file supplemental petition versus VP Sara's impeachment. Lawyer Estelito Torion and others on Wednesday filed a supplemental petition before the Supreme Court against the conduct of the impeachment trial against Vice President Sara Duterte. In a 45-page supplemental petition, the petitioners sought a temporary restraining order. So, humiling po sila ng TRO or writ of preliminary injunction to restrain the impeachment trial. Yan, mga kaibigan, no? At they also asked the SC to declare the articles of impeachment null and void. So, mga kaibigan, itong mga sinasabi ni VP Sara Duterte na I want a bloodbath ay isang kasinungalingan pala. Sabi ko nga sa inyo ang mga Duterte, mga kaibigan, sanay sila na ang sinasabi nila ganito, pagkatapos iba naman yung kanilang ginagawa. Ngayon sasabihin, bukas iba naman, sa susunod sasabihin ulit sa mga makalawa, iba na naman, mga kaibigan, no? So sanay-sanay po sila, mga kaibigan, na sila ay nagsisinungaling at sila po ay nagpapabago-bago ng kanilang mga statement. Parang yung tatay lang, no, mga kaibigan? Parang yung tatay lang. And then, mga kaibigan, ano pa? Okay, so yan
After Senate returns article to House, Torion asks Supreme Court to dismiss impeachment trial. Yan. So mga kaibigan, isa lang masasabi natin, no, mga kaibigan, no, sa kabila ng paglapit nila sa Supreme Court para matigil ang impeachment, nagyabang pa si Sara at pinakita pa sa mga tao na kunwari gusto niya matuloy ang impeachment, mga kaibigan, no? Sa kabila po ng kanilang pagpunta sa Supreme Court para hilingin sa Supreme Court na itigil, i-dismiss na lang ang impeachment, ay nagyabang pa, nakuha pang magyabang ni VP Sara Duterte na sabi niya, I want a bloodbath. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, yung mga sinasabi niya ay taliwas na taliwas po sa kanyang mga ginagawa, no? So, ang sabi po niya, Manila, Philippines, while her lawyers are working to prevent an impeachment trial, Vice President Sara Duterte said on Saturday, May 17, that she refers the proceedings to go forward because she wants a bloodbath. So, paano yan, no? I want a bloodbath. Pero mga kaibigan, until now ay patuloy pa rin sila na humihiling sa Supreme Court ng dismissal, mga kaibigan. So, ibang-iba po kanilang sinasabi sa kanilang mga aksyon, di ba? So, ano pa mga kaibigan? After ng lahat ng sarsuela ni Sara Duterte, isa lang ang malinaw. Ayaw niyang matuloy ang impeachment dahil ilalabas ang mga baho at anomalya niya. Yan lang po yan mga kaibigan, no? Sabi ko nga mga kaibigan, no? Okay, bago natin komentuhan, ang sabi po dito ni Juan Ponce Enrile, it seems Sara Duterte doesn't want to face impeachment trial. So, tamang-tama po talaga yung sinabi ni Juan Ponce Enrile, immortal, na talagang nakikita natin na ayaw talaga ni VP Sara Duterte na magkaroon ng impeachment trial. The delays in the impeachment proceedings along with petitions from her camp against the complaint lodged against her seem to indicate that Vice President Sara Duterte does not want to face trial, mga kaibigan, no? So, etong sinasabi ko mga kaibigan, no? Gusto mong tumakbo sa pagkapangulo. Gusto mong maging pangulo ng Pilipinas pagdating ng 2028, pero ayaw mo ng accountability? Kung gusto mo talagang tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028, kailangan sagutin mo muna ito. Linisin mo ang pangalan mo. Dahil kapag hindi mo ginawa yan, pag hindi mo nilinis ang pangalan mo, pagdating ng 2028, ito pa rin ang multo na sasalubong sa'yo. At ito pa rin ang mga issue na ibabato sa'yo. Sasabihin ng mga tao, ay, yan naman, pinigilan niyang impeachment. Ayan naman kaya lang naman natigil at na-dismiss ang impeachment niyan dahil kakampi niya ang mga senador. Pero halatang-halata naman, no? Malinaw na maraming kasalanan yan. Malinaw na nagnakaw yan. Ganyan ang sasabihin ng mga tao. Kaya itong masasabi ko kay VP Sara Duterte, i-push mo yung impeachment, linisin mo ang pangalan mo para nang sa ganon, pag tumakbo ka sa 2028 ay wala kang problema at wala nang babalikan issue yung mga tao na ayaw sa'yo. Kaya itong masasabi ko, no, advice ko lang kay Sara Duterte, linisin mo ang pangalan mo instead na mag-evade ka, instead na talikuran mo yan, instead na gumawa ka ng paraan para hindi mo masagot yan, instead na ipadismiss mo ang impeachment na yan, ay ipagpatuloy mo, sagutin mo ang lahat ng mga katanungan at linisin mo ang iyong pangalan dahil may plano ka na maging presidente ng Pilipinas. Hindi namin maa-accept ng mga Pilipino na magkakaroon tayo ng government official na nangangarap na maging Pangulo ng Pilipinas pagkatapos ayaw ng accountability. Hindi namin maa-accept ng mga Pilipino na ang tatakbo, no, sa pagkapangulo sa 2028 ay isang government official na ayaw ng accountability at ayaw sumagot sa mga katanungan ng bayan patungkol sa issue ng confidential funds at sa issue ng accountability at ng iyong behavior as a Vice President and DepEd Secretary. Kaya, VP Sara Duterte, no? Ito lang ang mapapayo ko sa iyo. Sagutin mo ang lahat ng mga katanungan sa impeachment trial, humarap ka sa trial at huwag mo nang itry, masisira ang buhay mo. Huwag mo nang itry na pigilan ang impeachment na ito. Yan lang ang masasabi ko sa iyo. Huwag mo nang itry na pigilan ang impeachment na yan dahil mumultuhin ka niyan pagdating ng panahon ng 2028
Kapag sakaling nakaligtas ka dito at sakaling hindi natuloy ang impeachment dahil kapanalig mo ang mga senador at dahil kinatigan ka ng mga senador na to, just in case na hindi matuloy yan, pagkatapos tatakbo ka sa 2028, yan ang malaking issue na kakaharapin mo at ibabato sa iyo ng iyong mga kalaban. At yan din ang issue kaya hindi ka mananalo sa 2028 dahil iisipin ng tao na ikaw ay na-dismiss ang kaso mo, kaya hindi ka na-convict. Na-dismiss ang iyong kaso dahil kaalyado mo ang mga senador na kahit walang trial, i-dismiss na agad nila ang kaso para hindi mabuksan yung mga bank accounts na sinasabi ni Trillanes at para hindi lumabas ang baho mo. Kaya BP Sara Duterte, isa lang ang mapapayo ko sa iyo, no? Harapin mo ang impeachment na yan at huwag mong pagtataguan at huwag mong ipapatigil. Harapin mo yan dahil gusto mo na maging Pangulo ng Pilipinas. Kasi kung gusto mo talaga maging Pangulo ng Pilipinas, kailangan mong maging accountable sa lahat ng iyong mga ginagawa. Huwag kang parang parang kung sino-sino lang na huwag kang parang kung sino lang na bratinela na kung gusto mong gumastos ng mga pera ng taong bayan ay gagastusin mo lang at walang accountability. Huwag ganyan dahil pagdating ng 2028, yan mismo inuulit ko, the same issue ang ibabato sa iyo at the same issue ang magmumulto sa iyo. Sasabihin ko sa iyo, yan ang katotohanan. Kaya, ang BP Sara Duterte, huwag mong pipigilan ang impeachment dahil ginawa ang impeachment na yan. Hindi yan tinanggal sa 1987 Constitution dahil ang impeachment ay bahagi ng proseso, malayang proseso. Yan ay safeguard ng mga Pilipino para sa mga tiwaling mga opisyales ng gobyerno. Diba? Kasi yung mga ordinary na mga employee ng gobyerno, madali lang silang tanggalin eh. Isang sabi lang ng nakakataas sa kanila, kayo, tanggal kayo. Tanggal na kayo. Kabinete nga ng Pangulo, madali lang din tanggalin eh. Pag sinabi ng Pangulo na, sige, terminate kita, yun, tanggal ka agad. Pero ang Vice Presidente, isa yan sa impeachable official na hindi mo yan pwedeng tanggalin basta-basta. Matatanggal lang yan through impeachment. Kaunti lang naman kayo eh. President, Vice President, Chief Justice, Ombudsman. Meron pa, nakalimutan ko yung iba, no? Kaunti lang kayo. Yung mga senador, hindi kasama yan. Yung mga kongresista, hindi kasama yan. No? Kaunti lang kayo mga impeachable official. So, yan ang safeguard namin ng mga Pilipino. Ibig kong sabihin, yan yung aming panlaban. No? Yan yung aming aming mapanghahawakan kapag merong mga matataas na opisyal, no, ng gobyerno, na mga impeachable official na nagmamalabis, no, sa kanilang katungkulan, gumagasta ng mga pera na wala namang kapararakang bagay, na nangungurakot. Yan po ang aming kumbaga shield, no, mga kaibigan. Yan po ang aming panlaban, yan po ang aming sandata para kayo ay matanggal sa inyong pwesto. Yung impeachment. Kaya ang impeachment po ay napakahalaga na bahagi ng ating konstitusyon. Kaya hindi po yan tinanggal. Walang masama sa impeachment. Ang impeachment ay nararapat lamang na ginagawa ng isang malayang bansa na merong mga tao, merong mga citizen na nagmamahal sa malayang demokrasya. Malaya na, demokrasya pa. Di ba? So yan mga kaibigan, no? Yan po. So BP Sara Duterte, harapin mo ng bonggang-bongga at ng buong katapatan ang impeachment. Huwag kang duwag. Rampa, mga Duterte, akala ko ba matatapang kayo? Matapang lang naman pala kayo sa mga maliliit na mga Pilipino. Pero kapag ayan na, yung accountability, ang duduwag nyo. Akala ko ba matapang kayo? O ipakita mo dito, Vice President Sara Duterte, ipakita mo dito na talagang matapang ka. Ipakita mo. Diba? Yun lang mga kaibigan.
At yun lang po, ito po muli si Admin Rich, Comentarista. No, mga kaibigan, maraming pong salamat sa inyong panunood. No? Okay, sandali, tingin tayo ng ating takot siya. Sabi ni Magdalena Valera, takot siya. Magaling lang siyang mag-ngaw-ngaw kung nasa ibang bansa. Ay, correct kayo dyan, no? Correct kayo, no? Magdalena Rivera, takot siya. Magaling lang talaga siya mag-ngaw-ngaw kapag nasa ibang bansa siya. Kapag nasa presscon, yan lang talaga, no? Pag nasa presscon siya, yan. Pero, ang katotohanan, siya po ay takot, di ba? Yun po ang katotohanan, takot siya. Joe Malone Aguilar Limbo Rocks. Matapang lang yan sa dada, pro deep inside, malakas kabog ng dibdib niyan. Kita mo lahat ng paraan gagawa nila para madismiss yan. Ay, correct. Tama ka dyan. Correct ka dyan talaga. Tama yung sabi mo. Sabi naman ni Arnel Intero, akala ko matapang si Sara Saltik. May pa-bloodbath pang nalalaman. Kita nyo, bloodbath. Pero wala naman pala, no? Takot naman pala siya. Okay. Takot siya. Ba? So, okay mga kababayan, no? Hanggang na lang muna tayo, no? Maraming po salamat sa mga nanood, no? Fight fake news, expose the truth, by ito po muli si Admin Rich, Comentarista. Bye!